Sabi pa ni nanay sa kanya. Napalunok ng laway ang aking ina. Sobra itong kinakabahan. Hanggang sa unti-unting humaharap ang kamukha ni Lola. Napanganga si nanay. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Hindi pala si Lola ang kanyang sinundan. Nang humarap na kasi ang matanda, nakita niya ang isang nilalang na kulubot ang muka. Namumula ang mga mata. Lalo pang nangilabot si nanay. Nang makita niya na dahan-dahang nagkaroon ng balahibo ang nilalang. Naging malababoy ang mukha ng matanda. Aswang! May aswang! Sisigaw na sana ang nanay ko noon. Subalit impit ang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Sinubukang igalaw ni nanay ang kanyang katawan. Hindi ito makaalis sa kanyang pwesto. Na parang naging estatwa si nanay. Nakatitig sa kanya ang nilalang nang umingisi pa. Habang nasa ganoong posisyon ng nanay ko noon, saka naman pumasok ang aswang sa bahay ni na Lola. Naisip ni nanay na baka may gagawing masama ang nilalang na yun. Sinusubukan at pinipilit niya na gumalaw. Nagdarasal na rin sa isipan si nanay ng mga oras na yun. Sa kabilang dako naman, nakakaramdam na ng antok si Tia Marites. Napansin niya na wala si nanay. Naisip niya na baka natutulog na si nanay sa tabi ko. Si Tia Marites na lang ang nagbabantay sa kabaong ni Lola. Habang nakaupo si Tia Marites, nilalabanan niya ang antok. Napalingon si Tia nang may dumaan sa kanyang likuran. Naisip niya na baka si nanay yon, hanggang sa kinausap niya ang akala niyang si nanay. Nariyan ka pala? Saan ka galing? Hindi raw sumasagot si nanay. Hanggang sa tumayo ito sa kanyang kinauupuan. Saka humarap kung saan nakatayo ang aking ina. Nagulat si Tia Marites nang makitang hindi yun si nanay. Lalo pa itong nangilabot nang makita ang malababoy na mukha ng babaeng yun. Hindi ikaw ang kapatid ko! Lumayas ka rito, aswang! Sigaw pa ni Tia Marites. Mabalasi kong tumingin ng aswang. Naglalaway rin ng nilalang. Mga ilang sandali pa, nakita niya na tumitig din ang aswang sa kabaong. Nang akmang lalapit na yun sa kabaong, nakita ni Tia Marites ang walis tingting sa sulok. Hindi pa man tuluyang nakakalapit ang aswang sa kabaong ni Lola, nakuha agad ng tiyahin ko ang walis. Hoy aswang! Wag na wag kang lalapit sa bangkay ni inay! Matapos sabihin ng tiyahin ko ang mga katagang yun, sa kanya winasiwas ang walis tingting. Habang humahakbang papalapit sa nilalang. Narinig niya na umaangil yun, subalit hindi ito nagpatinag. Lalo pa niya itong winasiwas, habang panay ang mura niya sa nilalang. Napaangil ang nilalang sa kanya, saka inilabas ang mga pangil. Nagpatuloy pa rin sa pagwasiwas ng walis si Tia Marites. Mga ilang sandali pa, napaatras na ang aswang. Napaatras yun papunta sa may dingding. Nagkaroon ng pagkakataon si Tia Marites. Hinambalos niya yon gamit ang walis tingting. Nagwawala na ang nilalang hanggang sa tuluyan itong makaalpas. Nagmamadali ito sa pagpunta sa bintana. Muli pa itong lumingon kay Tia Marites. Nakita niya yung takot sa mata ng aswang. Huwag ka nang babalik pa rito. Huwag ka na ring magpapakita sa lamay ng inay namin. Sigaw pa ni Tia Marites. Hanggang sa lumundag yon sa bintana palabas ng bahay namin. Nagmamadaling nilapitan ni Tia Marites ang bintanang iyon, saka sinarahan. Nagpunta rin ito sa may kwarto. Sisilipin niya kasi si nanay kung naroon nga sa tabi ko. Nagtaka si Tia Marites nang wala roon si nanay. Nagmamadali ito sa paglabas. Natanaw niya si nanay sa labas ng kusinang nakatayo lang. Habang tinatawag niya si nanay noon, napansin niya na hindi yun umiimik. Nilapitan niya agad si nanay. Nakaramdam ng kaba si Tia Marites nang makitang nakatulala lang ito sa labas na parang wala sa kanyang sarili. Nakaisip ng paraan ng tiyahin ko nun. Naisipan niya na kumuha ng tubig sa loob, sabay saboy ng tubig kay nanay. Saka pa lamang nakagalaw ang aking ina. Napatanong pa ang nanay ko kung anong nangyari. Habang inaakay ito papasok sa loob,
Nagkukwento naman si Tia Marites ng mga nangyari. Nangilabot ng husto ang nanay ko nun. Hindi na nila iniwang nakatiwangwang ang pintuan at bintana. Hindi na rin sila naghiwalay pa sa takot na muling bumalik ang aswang. Sa kabutihang